Noong 1895, nagulantang ang mga investigador sa kanilang mga nasaksihan sa kastilyo, partikular na sa konkretong basement. Ang basement na maraming itinatagong sekreto. Sa lahat na kasong naimbestigahan, ito lang ang kauna-unahang kasong nagbigay ng takot at sindak sa kanila. Doon sa basement, natagpuan ng mga investigador ang mga pinaghalong buto ng tao, mga damit na may mansapa ng go, at mga kumpol-kumpol na buhok na pag-aari ng iba't ibang individual. Sa kanila na pagtanto na hindi lamang ito isang simpleng kastilyo, kundi ito ay isang literal na trap castle para sa mga biktima. Sa madaling salita, ito ay isang murder castle. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kastilyong ito? At sino ang kaisa-isang taong responsable sa krimen? Ito ang kwento ng kauna-unahang serial killer sa Amerika. Taong 1893, ang Chicago ay naging sentro ng atensyon ng mundo dahil sa World's Columbian Exposition. Ito ang panahon ng mga innovation, liwanag at pag-asa. Ngunit sa likod ng ningning ng White City ay may isang anino na nagtatago at nagbabalat kayo na makatao, makabayan at magalang, na di aakalain ng sinuman sa Chicago na makakagawa rin ng malagim na krimen. Siya si H.H. Holmes, nakilala na matalino, gwapo at charming na lalaki. Ano nga ba ang kanyang kwento? Bakit siya humantong sa pagiging kriminal? Taong 1861 sa New Hampshire, ipinanganak si H.H. Holmes bilang Herman Webster Mudgett. Mga debotong Methodist naman ang kanyang pamilya. Sa kabila nito, lasinggero ang kanilang ama. Kaya may mga araw na sinasaktan sina Herman at ang kanyang mga kapatid. Kaya naiulat din na nagkimkim ng galit si Herman sa kanyang ama. Ngunit bata pa siya nang nakitaan ng husay sa akademya. Mahilig siya sa pagbabasa ng libro. Kaya sa murang edad niya, marami na siyang natutunan. Ito ang panahon na nabalitang naging tampulan din siya ng pamubuli ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang pagiging matalino. Sa edad na 16 naman ay nagtapos si Herman with high honors sa isang prestihiyosong paaralan ng Helmanton Academy. Pangarap naman niya na maging isang doktor, kaya noong nakapagtapos na si Herman ay nag-aral siya ng medisina sa University of Michigan at nagpa-part-time siya ng trabaho dito sa isang anatomy laboratory. Naging interesado siya na pag-aralan ang anatomiya ng isang tao, pati na sa proseso ng dissection. Kaso nga lang sa hindi malamang dahilan, lumihis si Herman ng tinahak na direksyon. Hindi niya ginamit ang kanyang pinag-aralan at propesyon sa matinong paraan. Involved siya sa body snatching o iligal na pagkuha ng mga labi ng isang tao upang isupply sa mga laboratory. Nang nakapagtapos na siya sa kolehiyo, ay lumipat na siya sa Chicago at nagpalit ng bagong pangalan na Dr. Henry Howard Holmes, H.H. Holmes sa pinaikling version. At nakapagtrabaho siya sa isang butika na pag-aari ni Dr. Holton at ng kanyang asawa. Pinagkatiwalaan siya ng dalawang matanda, kaso kasamaan lamang ang isinukli ni Holmes. Bigla na lang pumanaw si Dr. Holton at ito na pagdudahan na may foul play. Ngunit walang naganap na investigasyon. At makalipas lamang ng ilang linggo, bigla na lang ding naglaho si Mrs. Holton. Matapos nito, si Holmes na ang namamahala sa pharmacy ng dalawang matanda at napagpasyahan niya na magtayo ng isang malaking istruktura na nasa kanto ng 63rd Wallace Street, ang istruktura na magiging murder castle niya sa hinaharap. Tinawag ni Holmes ang gusaling ito na The Castle, na may 3 palapag. Sa unang palapag ay pinauupahan niya sa mga retail store. Sa ikalawa ay ginawa niyang residential area. At sa ikatlo naman ay ginawa niyang paupahan para sa mga turista. Sa labas ng gusali ay mukha itong hotel, pero sa loob nito ay isang labyrinth ng kamatayan. Bawat pinto at pader ay may sikreto. Pero bago ito natapos, si Holmes ay nagpapalit-palit ng kontraktor para walang sinuman ang makabisado ang blueprint. Sa loob nito ay maraming pintong hindi bumubukas, hagdanan patungo sa pader at mga kwartong soundproof. Doon sa ikalawang palapag ay may mga kwarto rin kung saan maaari siyang magpakawala ng mga nakakahilong gas mula sa labas. Ngunit ang mas pinaka nakakatakot sa kastilyong ito ay ang basement.
na hantungan ng kanyang mabibiktima. Matatagpuan dito ang mapitsel na may mga lamang asido, mga lamesa para sa dissection, may crematorium at pugon. Talagang nakadesenyo ang kanyang kastilyo para sa kanyang mabibiktima. Nang bumukas ang World's Fair noong 1893, dinagsa ng mga turista ang Chicago. Ito ang perpektong pagkakataon para kay Holmes para makapambitag ng mabiktima. Nag-alok siya sa mga turista ng matutuluyan. Ang kanyang kastilyo ay naging isang masiglang hotel, lalo na't mahusay makipag-usap si Holmes, kaya lapitin siya ng mga guest. Ngunit wala silang kamalay-malay na isa-isang naglaho ang mga guest. Si Julia Connor ay isa sa mga unang biktima ni Holmes sa loob ng hotel. Ngunit ang nakakagalit, dinamay pa niya ang anak nito na si Pearl. Panandalian inibestigahan ang biglaang pagkawala ng mag-inang Julia at Pearl. Ngunit sinabi lamang ni Holmes na umalis daw sila para bisitahin ang isang pamilya. Ang isa pang biktima ni Holmes ay ang babaeng nagngangalang Emmeline Grant. Si Emmeline ay na-hire ni Holmes na magtrabaho bilang sekretarya. Pinangakuan din niya ang dalaga ng double salary. Kahit may asawa na si Holmes sa panahong ito, ay naging karelasyon niya sa Emmeline. Bigla na lang ding naglaho ang dalagang ito. Dahil nga isang kagalang-galang na doktor si Holmes, kaya wala pang nagduda sa kanya. At makalipas lamang ng ilang buwan, muli na namang nambitag si Holmes ng mabibiktima. Nakilalang si Minnie Williams, isang mayamang dalaga. Hinar din niya ang dalagang ito bilang kanyang personal stenographer. Pinakasalan niya ang babaeng ito kahit hindi pa sila hiwalay ng asawa niya. Habol lang kasi ni Holmes ang property na pag-aari ni Minnie. Nagawa pa niyang makumbinsi si Minnie na ilipat sa kanyang pangalan ang mga ari-arian. At nang nakuha na ni Holmes ang kanyang gusto, ay walang awa na lang niyang dinispat sa si Minnie. At nadamay pa ang kapatid nito na si Nanny Williams. Biglang naglaho ang magkapatid noong July 1893. Palihim at maingat na kumikilos si Holmes sa loob ng kanyang kastilyo. Kaya sa loob lamang ng ilang taon ay marami na siyang nabiktima. Nakilala siya sa kanyang hotel bilang isang charming, malumanay at kagalang-galang na doktor. Sinadya niya ito upang marami ang magtiwala sa kanya. Sa ganung paraan, madali lang sa kanya ang makapambiktima. Naging mautak siya, layunin niya ang maging pinakamayaman, at ang bawat taong nakasalamuhan niya ay mga pyesa lamang para sa kanyang pansariling interes. Ngunit hindi lamang siya nakontento sa pagtapos sa buhay ng kanyang mga biktima. Illegal pa niyang binenta ang kanilang mga kalansay sa mga medical school. Bukod sa kanyang mga krimen ay mahaharap din siya sa bigamous marriage o pagpapakasal agad sa iba kahit hindi pa opisyal ang diborsyo sa dating asawa. Ang kanya namang kastilyo ay hindi lamang niya ginamit upang makapambitag ng mga biktima, kundi ginamit din niya ito sa iba pa niyang mga illegal na negosyo. Ginamit niya itong imbakan sa mga goods na inutang niya, kung saan ibinebenta naman niya sa malaking halaga. At pagkatapos ay hindi na niya binabayaran pa ang kanyang inutang. Ngunit noong tumagal, nabaon na sa utang si Holmes. Mautak nga siya pero hindi siya wais pagdating sa pera. Kaya dahil sa utang, umalis siya sa Chicago. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa kanyang krimen at pangloloko. Para sa isang insurance fraud ay nakipag-alyansa siya kay Benjamin Petzel, isang mahirap na ama. Naging kasamahan na niya noon si Benjamin sa mga pangloloko nila. At sa pagkakataong ito, gagamitin na naman niya si Benjamin. Ngunit sinamantala ni Holmes ang kahinaan ni Petzel para sa kanyang pansariling interes. Kinumbinsi niya ito na magpanggap na patay para sa isang insurance fraud. Plinano nila na kunwari nasawi si Benjamin sa isang explosion sa pinagtatrabahuan. At pagkatapos, makakatanggap ng payout ang asawa nito na si Carrie Petzel. Saka na nila paghahatian ang payout. Si Benjamin Petzel ay kinumbinsi ni Holmes na papalitan umano ang kanyang katawan ng isang hindi kilalang cadaver. At ang setting sa kanilang plano ay sa Philadelphia. Kaya mabilis pumayag si Benjamin dahil sa pag-akalang magpapanggap lamang siya at walang mangyayaring masama sa kanya. Yun pala, pinaglalaruan lamang siya ni Holmes. Nang dumating na sila sa Philadelphia, ay agad nilang sinumulan ang kanilang plano. Ngunit sa araw na iyon, walang kaalam-alam si Benjamin na totohanin pala ni Holmes ang pagdispatsa sa kanya. Nilasing muna ni Holmes si Benjamin bago niya binigyan ng lethal na dosage ng chloroform. Pagkatapos, sinilaban na niya ang kwartong iyon para kunwari
Naaksidente si Benjamin sa isang explosion. Ito ang krimen na sumablay si Holmes na magiging dahilan sa pagbagsak niya. Ang insurance fraud nila ay alam din ng asawa ni Benjamin na si Kare Petezel. Kaya tumanggap ito ng insurance payout mula sa kumpanya na nagkakahalaga ng $7,500. Akala ni Kare ay buhay pa ang kanyang asawa at nagtatago lang at susunod na lang sila ng kanilang mga anak. Ang mag-ina ay patuloy pang niloko ni Holmes. Sinabi niya sa ginang na may utang pa umano sa kanya si Benjamin na nagkakahalaga ng $5,000. Kaya binigay din ni Kare ang halagang ito kay Holmes. At kinumbinsi pa ng lalaking ito ang ginang na siya na daw ang bahala sa 3 mga anak nila ni Benjamin. Ang masaklap, ipinagkatiwala ni Kare ang 3 mga bata kay Holmes dahil sa pag-aakalang ihahatid niya ang mga ito sa kanilang ama. Walang alam si Kare Petezel na totoong malamig na bangkay na ang kanyang asawa. Nang napasa kamay na ni Holmes ang 3 mga anak ni Benjamin na sina Alice, Nellie at Howard, ay agad niyang dinala ang mga ito sa isang property sa Toronto na kanyang nirentahan. At doon ay walang awa niyang ang 3. Ang 2 batang babae ay una niya ikinulong sa isang trunk. Tapos kinabitan niya ng linya ng gas ang loob nito. Pagkatapos doon niya ibinaon ang 2 sa basement ng bahay. Ang batang si Howard naman ay hinaluan niya ng lason ang pagkain. Sa loob ng 4 na taon mula noong 1891 hanggang 1894, ang krimen ni H.H. Holmes ay pinaghalong insurance fraud, forgery, swindling, 4 na bigamous marriage, at murder. Ngunit may hangganan din ang kanyang kasamaan. Si Detective Frank Geyer ng Philadelphia Police Department ay naghinala na dahil si Holmes lang naman ang kasakasama noon ni Benjamin. Kaya sinundan ni Detective Frank ang kanyang bakas mula Indianapolis hanggang Toronto. At noong November 17, 1894 ay naaresto na si H.H. Holmes. Ngunit dahil ito sa kasong horse theft. Pero mas lumaki pa ang kanyang kinakaharap na kaso nang nakumpirma na ang panluloko niya sa insurance company. Habang nasa kulungan, inamin niya ang panluloko niya sa insurance company at ang krimen niya kay Benjamin Petezel at sa 3 mga anak nito. Inamin din niya ang nakakakilabot na paraan kung paano niya ginawa ang krimen. Bagaman naghinala pa ang ilan na posibleng marami pang nabiktima si Holmes, lalo na doon sa kastilyo niya sa Chicago. Kaya agad itong inimbestigahan ng pulisya. At sa kanila nasaksihan na ang kastilyong iyon ay literal na trap castle ng mga biktima, kung saan may mga natagpuan sila ng mga unidentified na mga buto. Nang kumalat ang balita tungkol kay Holmes, siya ay binansagan sa mga media na The Beast of Chicago at The Devil in the White City. At ang kanyang kastilyo naman ay binansagang Chicago's Murder Castle. Ngunit nung nasa kulungan na si Holmes, ay pabago-bago ang kanyang statement. Minsan din niyang sinabi sa pulisya na umano ay naposesya ni Satan noong ginawa niya ang krimen sa mga biktima. At wala siyang binigay na direktang sagot kung ano ang motibo niya. Pero hinihinalaan ng mga detective na malamang necessary para kay Holmes ang tumapos ng buhay upang walang hahadlang sa kanyang swindling career at walang sinuman ang makakapagsumbong sa otoridad nang sa ganon maipagpatuloy pa niya ang panluloko sa iba. Sa madaling salita, ayon ng mga detective, umiikot lang sa pera ang lifestyle ni Holmes. Una namang kinasuhan si H.H. Holmes sa krimen niya kay Benjamin Petezel at nagtapos ang trial niya sa kasong first-degree murder. Binigyan naman siya ng sentensyang death by hanging noong 1895. Ngunit, habang hinihintay pa ni Holmes ang nakatakdang araw ng kanyang parusa, ay sa kanya inamin na 27 katao na umano ang kanyang nabiktima mula noong 1891 hanggang 1894. Kaso, ang malabi ng mga biktimang ito ay hindi na natagpuan pa ng mga otoridad dahil ang natagpuan nila doon sa kastilyo ay mga buto-buto na lang at masyadong advanced na ang decomposition stage. Kaya hindi na matukoy ng investigation unit ang eksaktong bilang at pagkakakilanlan ng malabi. Ika-7 ng Mayo 1896 sa edad na 34 ay naparusahan na ng execution by hanging si H.H. Holmes sa Pennsylvania, USA. Si H.H. Holmes ay ang kauna-unahang serial killer sa Amerika. Nanatili siyang isang simbolo ng katatakutan sa kasaysayan ng bansa. Isang taong ginamit ang talino at propesyon para sa purong kasamaan. At dito nagtapos ang kwento ni H.H. Holmes, America's first serial killer. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood
at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Christina Marie, Parwan Valenzuela, Lods Tiniso from Saudi Arabia, Mixer, Mia Raimundo, Wilma Bernardo, Lexi, Cherilo Jacinto, Liza the Explorer from Netherlands, Lovely Plaza, Nora Costa from UK, Jovan Reyes, Alia Atabay, Nene Habasa from Cavite, Random Videos from Quezon City, Adrian Guerrero from Biringan Samar, Arnel Montes at Leona Jimenez.